madalas may mga pagkakataon na ano nga yung tawag doon na batas, hindi ko na pwedeng bumalik dyan sa lugar na yan. Persona non grata. Yan. Alam niyo, di ba? Dahil sa nalabag mo. So, kailangan ay ma-orient ka para pagdating mo sa lugar na yon ay hindi ka makalabag ng batas nila at cultural shutdown nila. And alam natin na ang kingdom of God is the influence of a country called heaven or the kingdom of heaven. Ang kingdom of heaven is a country, bansa. At ang kanilang pamahalaan ay kingdom of God, influence. It's the influence. And kapag pumunta ka sa ibang bansa, sabi ko kanina, kailangan ng pilos. Ibig sabihin, i-orient ka. Anong mararamdaman mo sa bansa yan? Anong dapat mong gawin? Anong dapat mong iwasan? Anong hindi? Kaya para pagdating mo doon, enjoy mo yung buhay doon. Ano yung pagkain nila? Ano yung the style sila manamit? Yan. Now, since all of us ay nakasanayan natin na yung ating pamahalaan, ang namamahala ay presidente at demokrasya. Ibig sabihin, iba yung kanilang term sa kingdom of God. For example, the freedom in the kingdom of God is different from the freedom ng democratic country. Ang democratic country na kung saan tayo nakatira ay pag sinabi natin malaya, huwag niyo akong pakialaman. Yan yung ibig sabihin nun. Ang sa independent, malaya. So yan. But the kind of definition sa the kingdom of God is rebellion. Hindi, malaga yung rebellion? Ang kalayaan sa bansa natin na tinatawag ay, pag sinabi mo, gusto ko maging malaya, ibig sabihin, huwag kang pakikialaman. Okay. Yan yung definition ng bansa na kung saan ang namamahala ay demokrasya o presidente. Pero sa isang bansa na ang namamahala ay hari, ang kalayaan ng konsepto ng demokrasya na wala kayong pakialam is considered as rebellion in the kingdom of God. You remember? Yung rebellion, yung gusto mo lang ang masusunod, hindi yung nanay mo, or tatay mo, or kapatid mo. Ikaw lang ang nasusunod, at tawag dyan ay rebellion. At ang rebellion, itong kasalanan ni Eva at ni Adan na patalsik sila sa presensya ni God. Ibig sabihin, kapag gano'n yung ugali mo, dala-dala mo kasi kalayaan natin, yun yung nakaranasan. Wala kayong pakialam sa akin, hindi ka dapat mangingialam, hindi ka dapat mag-kukurek sa akin kasi gusto ko malaya. Hindi, no? Siguro naka-identify ka, no? Teenager ka, hindi ka pwede pumunta dito, hindi ka pwede nakaka-relate siya. Pag di ka pinayagan, anong nararamdaman mo? Kumukulo bang dugo nyo? Hindi kayo pinayagan? Kumukulo dugo nyo? Or nanginginig ka sa galit? Hindi kayo ganon? Okay. Kasi kapag ganon yung ating attitude, yung kanyang attitude ay is a seed in the kingdom of God. And that will make you disqualify also. Pwede kang mapatalsik, mapaalis sa kaharian ng Diyos at hindi makapabuhay dyan dahil ang tawag dyan ay rebellion, kagaya ng ginawa ni Adam and Eve. So it means pwedeng iiwanan ka ng Holy Spirit, hindi mananatili sa iyong Holy Spirit because of your attitude. Na iniisip mo kasi na malaya ako. In the kingdom of God, freedom is different. Ang tinatawag na malaya sa kaharian ng Diyos ay kabaligtaran. Yung nagpapasakop sa kanyang kaharian. Yung kinanta natin kanina, ganda, yung kinanta natin, di ba? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen.
In the kingdom of God, yun ang lagi mong kanta. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Walang no, Lord. Walang, tika mo na, Lord, saka na, Lord. Pas mo na ako ngayon, Lord. Walang ganun kay Lord. Lagi, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Ano yung ibig sabihin ng Lord means owner. And the king, if you consider Jesus as your king, it means he's the owner of your life. Sino ba nagbigay buhay mo? God. Therefore, the life you have now is His own life. Nilagay niya nga ang image niya sa iyo eh. Nilagay niya nga yung likeness niya sa iyo eh. Ibig sabihin yung kanyang potential na dyan sa iyo. Yung kanyang I have to think na dyan sa iyo. Yung kanya, the way He operates, He function, ay nilagay niya sa atin. So everything we possess, lahat na mayroon ka ngayon, yung galing mo, yung talento mo, ano mang mayroon ka, yung potential mo, galing yan sa Diyos. And when we say freedom, kalayaan sa kaharian ng Diyos, ano nga ibig sabihin ng kalayaan sa kaharian ng Diyos? Laging, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. That's the freedom in the kingdom of God. Amen. Yes. Yun yung freedom. Ibig sabihin, malaya ka sa kanyang kaharian kasi sumusunod. Malaya kang manatili sa kanyang kaharian. Malaya kang nag-i-enjoy sa kanyang kaharian kasi nga, siya ang iyong Lord, siya ang iyong King. Lagi mong attitude ay, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. That's the freedom. And if you are in the kingdom of God, masaya, malaya, masagana, at pangako niya na iingatan ang bawat isa sa atin as long as our attitude is, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Not rebellious. At siyempre, dahil yan yung attitude mo, makikita yan sa buhay mo, maging lifestyle mo at naging masunurin. Kung masunurin ka kay God, masunurin ka rin sa iyong mama, papa, masunurin ka rin sa mga nakakatanda sa iyo. Dahil yun ay makikita maging culture, kultura, hindi nyo, practice, hindi mahirap. So magkaiba ang kalayaan sa democracy, iba rin ang kalayaan sa kaharian. So, ang kalayaan, very clear na, ang kalayaan sa democracy, bansa na kung saan tayo ay namumuhay, nakatira, ay kabaligtaran sa kaharian ng Diyos. So yung kalayaan sa bansa natin ay huwag niyo akong pakialaman. Kaya pag sinurek, pag pinagsabihan, hindi sumusunod at nagtatampok, nagdadabog, nagagalit, nanginginig sa galit. Pero ang kalayaan sa kaharian ng Diyos ay nagpapasakop. Laging sinasabi, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Kinanta natin yun kanina. So ngayon naiintindihan niyo ang ibig sabihin nun. Yes Master, yes Master, yes my King, yes my King. Sinasabi mo kay Jesus. Walang no, walang alibay. Yun ang ibig sabihin no kalayaan. Ibig sabihin, malaya ka dahil yes Lord, yes Lord, yes Lord, yun ang ugali mo, masunurin ka. Malaya kang mag-enjoy kung anong mayroon sa kaharian ng Diyos. Malaya kang i-enjoy ang access mo sa lahat ng pangangailangan mo sa kaharian ng Diyos. Well, there are principles that we need to follow. Are you here? Yes. Ibig sabihin, mayroon tayong mga batas at tuntunin na dapat. Kasi yes Lord, di ba? Susundin natin kung ano yung batas at tuntunin sa kaharian para ma-enjoy natin yung pamumuhay na ang namamahala ay ang kaharian ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus ay baguhin ang ating pananaw. Kaya yan, kailangan natin maging estudyante. Bakit? Kasi para alam natin paano ba mamuhay na may kalayaan sa kaharian ng Diyos. Kasi completely opposite sa democracy. Kaya kailangan ay matutunan natin mabago yung ating isipan.
Malaman mo kung ano kagaya niyan. Sino dito dumaan ng grade 1 or kinder? Kinder, di ba? Kinder 1. Lahat kayo dumaan kinder 1? Wala ka? Hindi ka nag-kinder? Sa amin na may kindergarten. Pero, grade 1 diretso. So, may kindergarten. Now, bago ka magpasok, hindi ka pa marunong magsulat ng kung ano, hindi ka pa marunong magbasa. Pero, dahil patuloy kang nag-aaral, natuto ka ngayon magbasa. Natuto ka na magsulat. Natuto ka na, kumbaga, marami ka na naiintindihan mo na yung English, naiintindihan mo na yung mga binabasa mo. Kalaunan. So, nakatulong ba sa'yo yun? Nakatulong ba sa'yo yung pag-aaral mo? Yes or no? Yes. Now, sabi ko kanina, i-introduce ko sa inyo, the kingdom of God, ang kalayaan ay opposite sa kalayaan sa democracy. So, si Jesus ay dumating para i-introduce sa atin paano mamuhay sa kaharian ng Diyos. Na kahit nandito tayo sa lupa, ay ma-enjoy natin buhay dito sa lupa na parang nasa langit. No. That's the life that Jesus is offering to us. Buhay na para kang nasa langit. But, we need to understand how. Paano? Hindi nyo? Paano mamuhay na walang stress? Paano mamuhay na malaya? Paano mamuhay na financially nagkaroon ka ng breakthrough? Paano mamuhay na ganon? Merong sikreto na tinuro si Jesus Christ. At kailangan natin yon matutunan. At sa ating nakasanayan, akala ng karamihan, pag sa simbahan, ay para lang sa spiritual, sabi nila, at wala sa physical. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. Yung spiritual and physical. Because your spirit is living in this physical body. So hindi mo paghiwalayin yun. Lahat yun may kinalaman. That's right. Yung pag-aaral, hindi yan worldly. Bahagi yan ng ating pamumuhay kasi dapat nating matutunan. Kagaya ng una, di ka marunong magbasa, kaya marunong ka na kasi nag-aral ka. Now ngayon, paano kaya mamuhay sa kaharian ng Diyos? Paano mamuhay na walang stress? Paano mamuhay na malaya sa kasalanan? Paano mamuhay na malaya sa sama ng loob? Paano mamuhay na marangya? Ibig sabihin lang ng kailangan mo ay ibigay. So paano mamuhay? Don't you know that in the kingdom of God, everything has been provided? Lahat ay hinanda na, bago tayo pinanganak, ay hinanda na pati galing at talino mo, pati disenyo, pati anong gagawin mo sa buong buhay mo. Nakatala na sa kanyang salita. All the days ordained for me has been written in your book. Nakasulat na, nakatala na. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Anong gagawin mo to prosper you, not to harm you? Sabi, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you will be careful to obey everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Saan ang sikreto matatagpuan ng buhay na masagana at tagumpay? Nasa salita ng Diyos. Yun ang dapat nating matutunan. Yun yung dala-dala ni Jesus na buhay na walang hanggan. Yun ang dala-dala ni Jesus na buhay na masaya, ganap, at kasiya-siya. That's the abundant life that Jesus is offering to us. That's the reason He died on the cross for us. And that eternal life ay dito pa lang sa lupa, kailangan ay mararanasan mo na. Hindi mo lang siya mararanasan sa langit, but while here on earth. That's right. Amen. Karamihan, uwi na tayo sa langit para maranasan natin. Hindi. Habang nandito ka, ay mararanasan mo na. Ang tanong, paano? Paano natin mararanasan yun? Di ba? Doon na lang sa Bible, di ba? You meditate on it day and night.
Ibig sabihin, hindi ganun kadali matutunan. Kailangan natin ng, anong tawag doon? Dedikasyon, devotion, panahon, sacrifice, para maintindihan natin paano mamuhay na malaya at walang stress. Paano mamuhay na mayroon kang finance at na ikaw ay na-breakthrough financially. Kailangan natin matutunan na it is a process. Yes, that's right. Process. Kung ano yung nakikita nyo sa labas, nakikita natin ang yaman nila, no? Mga vlogger, lalaki ng kanilang kita. Pero pagkatapos niya, hindi nyo alam sa harap lang yun ng camera. Hindi natin alam kung ano yung kanilang stress na naranasan, kung ano yung troubles na kanilang pinagdadaanan. Pero, ang offer ni Jesus Christ sa atin is not a money, but the peace, the joy, the love that man is looking for. Buhay na walang stress. That's right. Paano? Kailangan natin matutunan. That's why we need to become a student, a disciple of Jesus Christ. That's right. Do you want to experience the life that Jesus is offering us? Yes. Gusto mo bang maranasan? Yes. Yung buhay na ganap at kasiyasiya, yung buhay na in-introduce niya sa atin, yung buhay na namumuhay ka dito sa lupa na para ka na sa langit. Kailangan natin ay maging estudyante ni Jesus. Bakit? Kasi kailangan ma-unwind yung ating isipan na kaugalian, na kasanayan sa ating isipan na ginagawa. Para masunod natin kung ano yung teaching ni Jesus Christ at pag sinunod natin yun, ay mararanasan natin. Sabi nila, mahirap daw sumunod sa utos ni God. Pero ang katotohanan, hindi. Kabaliktaran yun. Hindi nyo? May isa akong testimony niya ka-Bible study. Yung pinsan niya daw, sabi niya, may pinsan siya ng close niya. Tapos, testimony niya yun. Nasa US, nasa US yun. Tapos sabi niya, may pinsan siya ng close niya na pupunta sa bahay nila, pag weekend natutulog sa kanila, so close sila. Ngayon, dahil siya ay balo, mayroong tingin ko sa kanya, pinakilala sa kanya, kilala ng pinsan niya. Then nandito sa kanya, tapos naging sila. Hindi niya alam na may asawa pa rin yun. Di man sinabi sa kanya. Pero nung nalaman niya, syempre, hiniwala niya kasi may pala dito sa Pilipinas. Kasi sabi niya, hindi ko naman alam. Hiningan ko ng tawad sa Lord. So ngayon, later on, sabi niya, 2020 yung nangyari, mga 2023 or bago lang, sabi ng isa niyang pinsan, hindi yung natutulog sa kanila. Sabi ng isa niyang pinsan, sabi niya, ate, alam mo ba na may share ako sa'yo, tagal ko na hindi makatulog pag naalala ko ito. 3 years na nakakaraan. Sabi, grabe na nadala niya yun. Alam mo ba na pinagtatawanan ka ng pinsan natin na natutulog sa inyo? Pinagtatawanan ka kasi yung boyfriend ko yun. Sabi niya, tapos ginagawa, alam niyo, marites. So, pinag-uusapan, ang buhay niya, pinagtatawanan yung buhay niya. Sa likod niya, sabi ganon. Sabi niya doon sa pinsan niya yung nagkwento sa kanya, kasi hindi daw siya makatulog na hindi kwento doon. Sabi niya, ay salamat Lord. Ha? Hindi ka nagalit? Sabi niya, hindi. Pasalamat ako sa Lord kasi pinakita ni Lord kung sino yung totoong tao na pwede kong pagkatiwalaan at hindi. Tindihan niyo? That's a secret. Ibig sabihin, ang dali pala magsunod kay Lord eh. Love your enemy. Titignan mo yung positive side na the negative side. Sabi niya, ganun pala Lord. Wala talaga akong naramdaman na sama ng loob, kundi ang naramdaman ko is, Lord, thank you, pinakita mo kung sino yung mga tao na plastic at hindi. O diba? Kasi kung di na nalaman yun, syempre, grabe tiwala na. Kasi ako, pag nagtiwala ako sa isang tao, pure yun, walang halong yun, pakunwari. Walang paplastikan. Kundi transparent ako. Pero dahil mahal ako ni God, in-expose niya sinong mga tao. So, positive, di ba? So, to obey the Lord is not hard. But the Holy Spirit is there to help us. Kailangan lang natin matutunan paano. The principle. Kaya mahalaga yung pupunta tayo sa church, mahalaga nag-Bible study tayo, mahalaga yung nakikagayan sa YouTube, nakikinig tayo every day. That will teach us, that will help us, that will equip us, that will educate us. Anong gagawin mo?
ano yung gagawin mo sa buhay. Pag-remind sa atin yun, lalo na, di ba, naalala niyo yung conscious mind and the subconscious mind. So, maraming naka-deposit sa ating subconscious na negatibo. So, kapag dapat maayos yun, mas marami tayong nasasagap sa labas o sa hindi biblical principle, kaya mas marami tayong natanggap. Kung hindi ka nakikinig everyday, hindi walang magre-remind sa'yo at walang mag-i-educate sa'yo. So, kailangan, ang natutunan natin ay principle. Hindi pa ulit-ulit yung nararamdaman mo. Ngayon, masaya ka kasi nagsimba ka. Ang ganda ng natutunan mo. Preaching mo yun. Grabe, ang galing ni Pastor. Ang galing ni Pastor ang nakikita, no? Nakaka-enjoy. Pero pagkatapos, along the way, nag-problema, di mo alam ang gagawin. Bakit? Kasi na-encourage ka lang, na-motivate ka lang. Pero paano mo harapin yung stress na yan para hindi ka ma-stress? Hindi ka naturuan din. Kaya dapat, matutunan natin paano yun. Yung stress, yung troubles, nandyan yan. Hindi natin sinasabi na wala, no? Nandyan yan. Pero, paano harapin na hindi ka piktado? Si Jesus ay meron siyang tinurong paraan. That's right. Do you want to be a disciple of Jesus? Yes. So, ang pagsunod kay Jesus ay madali lang. Because the Holy Spirit is there. Kailangan lang natin maging masunurin. Ano nga yun? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. So, mga ba na intro? Intro pa lang ako. Discover and to become a disciple of Jesus. Anong gagawin natin? Do you want to be a disciple of Jesus? Bakit kailangan ni Jesus Christ i-disciple tayo? Turuan tayo. Kasi gusto niya maranasan natin yung buhay na pinangako niya sa atin. Buhay na dala-dala niya. Paano mamuhay dito sa lupa na parang nasa lahat. Pero kailangan matutunan natin paano. Una, tignan natin yung verse. Luke chapter 14, verse 15 to 23. Ito ay isang parable. When one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God." 16. Jesus replied, "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything is now ready.' 18. But they all alike began to make excuses. The first said, 'I have just bought a field, and I must go and see it. Please excuse me.' 19. Another said, 'I have just bought a 5 yoke of oxen, and I'm on my way to dry them out. Please excuse me.' 20. Still another said, 'I just got married, so I can come.' 21. The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, 'Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame.' 'Sir,' the servant said, 'what you ordered has been done, but there is still room.' Marami pang room. 23. Then the master told his servant, 'Go out to the rooms and country lanes and compel them to come in so that my house will be full. I tell you that one of those who were invited will get a taste of my banquet.'" Yung mga may excuses. Yung may mga alibay. Di ba? Yung isa ng excuse niya, kabibili niya pa lang ng lupa. Yung isa naman kabibili ng kanya oxen. Nabili ka, hindi mo gintry. Yung isa, mapangasawa ba na? Okay. So, anong gagawin natin ngayon? From that verse, from that parable, very clear. What must you do in order to become a disciple of Jesus? You must make a commitment. Obey Christ and His teachings. Kailangan itanggap mo ang sarili mo. Gumawa ka ng covenant, ng commitment with God na, "Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord." It means obey si Christ and His teachings. Kasi nga, Lord mo siya, di ba? Tinanggap mo na si Jesus as Lord and Savior. Did you accept Jesus Christ as Lord and Savior? Yes. So dahil tinanggap mo siya, it means He is our Master. Kaya nga, Lord, tawag natin Lord, Owner, Master. Okay? So ka naman.
Sino yun? You are interested and you don't allow any excuses. It means kung obedient ka sa teaching ni Christ o kay Jesus Christ, ibig sabihin, interesado ka at wala kang excuse. Pasensya na, pas mo na kayo sa magsimba kasi tinatamad ako. Di na ako magsimba ngayon kasi a-attend ako ng birthday. Di mo na ako magsimba ngayon kasi family day namin. Di mo na ako maka-church ngayon kasi may assignment ako sa school. Hello? Kailangan ba talaga umatin? Yes. Every Sunday lang tayo magkita para pag-aralan yung salita ng Diyos. If Jesus is your master, you will have no excuses. Are you here? Di mo kailangan magsorry kay Pastor, di ka nakapunta. Kay Lord ka magsabi. Because in the sight of God, there is no excuses. If He is your master, we must obey Him. Siya dapat yung nauuna. Because our King is a jealous God. When we say He is our King, iba ang pamamalakad ng hari sa presidente. Hindi pa gusto-gusto lang doon sa karya ng Diyos. But don't worry, kasi pag sumusunod ka sa Kanya, ma-enjoy mo yung buhay mo. Kasi gusto niya maturuan tayo ito, namatay na ako sa krus para sa inyo, para hindi na mahirap. Kailangan nyo lang matutunan, hindi dole out si God na babagsakan ka ng dolyar. Hindi dole out si God na babagsakan ka, ayan, buhay mo. Ito yung galing mo, gamitin mo na agad. Hindi, kailangan mong tuklasin. Hindi natin? Lahat in-provide niya na. Asan Lord? Pwede nilalagay ko na lahat. Kailangan mo lang matutunan saan, hanapin, anong gagawin. Dahil na kailangan natin na disipnya na tayo, andyan na. Hindi nga. Yung mga ibon nga, di ba? Nakakita ba kayo ng, meron ba kayo ng ibon na na-stress? Wala siguro, no? Twin-twin-twin lang sila ng twin. Kahit may bagyo dyan, kahit anong balita dyan na nangyari, kahit na nagka-COVID, yung mga ibon, lipat-lipat pa din sila ng lipat-lipat. Yung mga isda sa dagat, lumalangoy pa din sila. Kahit nagka-COVID na, naka-quarantine tayo, sila malaya pa din na lumalangoy. Yung mga ibon, din sila kinwarantine kasi lumilipat pa rin silang malaya. Why? Because they are doing their purpose. Yung fish, ganun din. Kahit yung mga aso, hindi sila humintong tumakol, tahol pa rin sila ng tahol. Bakit? Kasi yun yung kanilang disiplina. The birds don't try to become a fish. And the fish don't try to become a bird. And the dogs do not try to become a goat. Bakit? Ginagampanan nila yung kanilang disenyo na pagiging aso, pagiging kambing. How about ang mga tao kung ano-anong sinusubukan na hindi naman tayo na-disenyo dyan? Kapi-kapi, kopya-kopya. Hindi, unique tayo lahat. At kailangan natin matutunan. Kanya-kanya individual. Hindi pwedeng gawin ng nanay mo yung para sa'yo. Hindi mo rin pwedeng gawin yung sa nanay mo na para sa kanya. Hindi pwedeng gawin yun. Kanya-kanya yan ibinibigay. Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanyang galing. So maraming mga tao natutunan nila, nakita nila yung kanilang galing. Ay, magaling ako sa lahat. Ay, hindi. Lahat tayo mayroong galing. Binigay si God. Binigyan ka ng galing kasi gagamitin mo yan para tuparin yung kanya ang layunin sa buhay. Pero dapat matutunan natin para sa atin. That's why we need to be obedient. Amen. Yes. Dapat lagi mong kinakanta yun. Ganda talaga ng kanta natin. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Dapat yun yung ating laging kinakanta sa mga pagsunod sa mga batas at tuntunin. So we need to be interested. You are interested and you don't allow any excuses. Pakibalik yung unahan. Yan. Obey His teachings. Maraming tao, sabi nila, nagtitiwala ako kay God, sumusunod ako kay God. Sabi niya, Kristiyano ako. When we say you are Christian, it means you are a follower of Jesus Christ. It means you obey His teaching. Eh, paano mo i-obey ang teaching niya? Wala kang alam kasi nga hindi ka nga nakikinig o hindi kumati na Bible study o hindi ka umaattend na church. So, ano palalaman ng teaching niya? Ay, alam ko na lahat, basta mahalin ng kapwa. Hindi lang yun. Hindi lang mahalin ng kapwa.
Yung buhay natin, paano mo patakbuhin? Tinuruan tayo ni Jesus. Yung galing mo, paano gamitin yun na mai-enjoy mo, na walang kasamang stress. The blessings of the Lord brings no sorrows. Walang kasamang kaakibat na sorrow yan. Walang kaakibat. Sabi nila, kung masaya ka ngayon, later on, malungkot ka. Hindi totoo yun. Walang kaakibat niya eh. Diba? Masaya, malaya. Okay, so we must obey the teaching of Jesus Christ. At paano natin masunod? Yung teaching niya. Kailangan nating pag-aralan. Ang pag-aaral ay kailangan ng panahon. Kailangan ng commitment. Kailangan ng desisyonan. Hindi na sunod-sunod ka lang, pauso-uso. Hindi ganun. At walang swerte-swerte, walang malas-malas. Sa kaharian ng Diyos, everything is guaranteed 100% success. Amen. Walang patsamba, walang trial and error. Dahil principle yan na dinalaga ng ating tagapaglikha. Pag bumili ka ba ng cellphone, sabi mo, sige nga, try ko nga kung pwede ito. Hindi mo sasabihin gano'n. Kasi before ilabas yung cellphone na yan, sigurado, yung nagtitinda niyan, yung product, yung may company na yan ay functional lahat ng kanilang binibenta. So it means, nung ipanganak ka, ibig sabihin, lahat na kailangan mo para mamuhay sa mundong ito ay dala mo na. It's in you. Hindi mo lang, tinutuklas din. Ay, sana ganun din ako. Hindi, meron ka dyan, di mo lang tinutuklas eh. Nakatingin ka kasi sa iba, di mo tinitingnan kung anong potential ang mayroon ka. Anong galing mayroon ka. Now, the challenge now, the 365 to discover your potential that will help us and will guide us para malaman kung anong kakayahan mayroon ka, gaano katindi ang mayroon ka. That you are significant na kapag hindi mo nagawa yun, buong henerasyon ang maapektuhan. Imagine, henerasyon 40 years. Ang hirap paniwalaan ng tao yun. Kasi nakalagay sa utak natin, mahirap lang kami, ganito lang ako, lalo na pagka sa school, lagi akong 0 or 2 lang ang score ko, lagi akong hindi nag-i-excel sa klase. Paningin mo sa sarili mo maliit. Hindi ibig sabihin na 0 ka sa klase, hindi ibig sabihin na kung di lang yung score mo, ay wala ka ng galing. Mayroon kang galing na nakatago dyan. Amen. May galing ka dyan, may kakayahan ka, may potential ka. At kung nag-focus ka doon, just obey the teaching of Jesus Christ. Yung kanina is, every potential is related to its purpose. Laging may purpose. So, sa teaching ni Christ, malalaman natin yun. Anong ating gagawin yung mga batas ng mundo? Sige ba? 18 to 20. They all have excuses. The first one said, just go a field. Another just go 5 oxen. And another one just got married. So, lahat sila may excuses. So, next. What will happen to those who have excuses? Anong mangyayari sa mga maraming alibay? Verse 25, and not one of those who were invited will get a taste of my banquet. Sabi sa verse na unang kanina binasa natin, wala ni isa na mag-enjoy na mag-feast sa kaharian ng Diyos. So kung wala nang natutunan na batas ang tuntunin, paano mamuhay sa kaharian ng Diyos, ay hindi mo rin mararanasan paano mamuhay dito sa lupa na para kang nasa lupa. Kasi hindi mo alam yung batas at tuntunin. So you will never enjoy the life in the kingdom of God. Di mo mararanasan yung in-offer ni Jesus Christ. Even though it has been provided, everything that we need has been provided, pag di natin alam, di pa rin natin yung mararanasan. Kailangan natin i-unlock. Di ba yung mga laro gano'n, di ba? May gagawin ka para ma-unlock. So in the kingdom of God, anong gagawin mo para ma-unlock? Kailangan mo pag-aralan. Sabi mo, ang tagal ko naman simpa ng simpa, gano'n pa rin yung buhay ko. Ay, baka hindi mo natutunan yung susi. Kaya hindi mo na-unlock. Hindi mo natutunan. Siya bago pa lang, enjoy na enjoy siya. Bakit ikaw hindi? Kasi nga natutunan niya yung susi na unlock. Pero ikaw, hindi.
Parang yung isang ang tagal niya na sa office nila, mag 50 years old, 55 years old, pero may bagong na-hire. Tapos yung bagong na-hire, dahil alam niya, tungkol sa computer, nag-enjoy siya, ayaw magmuto sa computer, kaya syempre, yun pa rin yung kanya. Clerk pa din siya. Bakit? Gusto na siya ng bago pala, kasi mas marami siya na potential na na-unlock niya. So yung may potential supposed to be, dahil ayaw niyang matuto, hindi niya ito nakita, natuklasan, at nagamit. Are you here? Kaya, bawat isa sa atin, kailangan natin matutunan para ma-enjoy natin yung buhay sa kaharian ng Diyos. Next. What will happen to those who have no excuses? Sa mga walang excuse, handang matuto. Ano yung kanilang natututunan? Maaga pa sa church. Excited pa. Aga pa nag-comment ah. Maaga pa lang, pinamaaga si Ceci na comment. Sabi ko nga pangalawa si Larissa. Then the rest of you. Sabi ko nung last day, dumami yung nauna sa umaga. Dumami yung umaga pa lang, tapos na sila. The last day ng 40 days. So, did you learn from what you have learned sa mga yun yung pinakamalaking prize na natanggap mo. Now, anong mangyayari? Sabi dito, verse 15, when one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God." So what will happen to those who have no excuses, walang excuses, handa siyang matuto kahit na busy siya. Ano yun? Blessed, pinagpala ka. You will have feast. Pag sinabi mo kasing fiesta, ibig sabihin ng i-enjoy ka. Doon sa provision, sa kaharian ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. You will have peace in the kingdom of God. May enjoy mo yung buhay na pangako ni Jesus Christ. Buhay na ganap at siya. Yun. Next. The disciples came to him and asked, what will happen kapag interesado ka? Gaya dito mga disciples. The disciples, sabi sa Matthew 13:10-11, the disciples came to him and asked, "Why do you speak to the people in parables?" He replied, "Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them." Kapag sa karamihan daw, ang tinuturo ni Jesus Christ ay kwento-kwento, parable, that takes understanding para maintindihan mo ano yung kanyang kwento. Pag hindi mo siya paglaanan ng panahon, hindi mo siya maiintindihan. Hindi i-reveal sa'yo ni Jesus. Pag di ka interesado, hindi niya ipapahayag sa'yo. Wala ka maintindihan, kagaya ngayon. Dito ka. Alam niyo, hindi ka interesado kasi sama-sama ka lang. Nandito ka lang dahil sama-sama ka lang. Paglabas mo dito, wala kang natutunan. Bakit? Kasi hindi ka naman interesado, sama-sama ka lang naman. Pero dito, yung mga disciples, pagkatapos ni Jesus, kahit maghapon na siya magturo, imagine kasama nila si Jesus, 24 hours. Pero 3.5 years, 24 hours, hindi pa rin nila get. Bakit? Kasi that time, wala pa yung Holy Spirit. Remember, that the Holy Spirit is very important to reveal to us. Naintindihan lang nila clear, paunti-unti, bumaba ang banal na Espiritu Santo. So, yung mga disciples, pero kahit ganon, naglalaan sila ng panahon. He replied, because the knowledge of the sikreto pala yan. Kaya hindi hinahayag ni Jesus Christ yung kingdom of God, yung klase ng buhay na yun, kahit sino. Ibig sabihin na favoritism si God? Hindi. Doon sa mga interesado, gustong-gusto niyang ipahayag sa iyo. Sa mga naglalaan ng panahon na sa mga naglalaan ng panahon para matutunan, sa mga excited na para matutunan, Lord, paano kayo mag-voice sa kaharian? Ihahayag niya sa iyo. Buhay na gusto niyang maranasan mo, papahayag niya sa iyo. Pero pag di ka interesado, lagi kang may excuses. Gaya ng tatlo, di ba? Lagi kang may excuses, lagi kang may alibay. Ibig sabihin, hindi ka interesado. So, ano nangyari doon? Sabi niya, not to them. Kanina lang ipapahayag doon sa mga interesado. Sa mga interesado, hindi sila makakatanggap ng pagkaunawa para mamuhay sa kaharian ng Diyos. Next.
Those who are interested to follow Christ and His teaching will receive a revelation about His teaching and enjoy the life in the kingdom of God. So kung interesado ka na matuto, di mo kasi maintindihan. O kahit di mo maintindihan, just the first day ng aking di ba, yung video mo first 4 days, hindi ganun kalakas yung boses, yung sound. But praise God because you are interested. Pinagtyagaan nyo. Amen. 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 Yes. Kaya meron kang revelation from the Lord. You will receive a revelation because you are interested. So God sees your heart. Nakikita niya. Dahil interesado ka, ibibigay niya sa iyo yung pag-unawa. Hindi lahat nakakatanggap ng revelation. Not everyone. Kahit gano'n ka pakagaling, hindi niya bibigay sa'yo pag hindi ka interesado. Minsan nga, yung matalino sasabihin nila, alam ko na yan. Basta palagay mo, alam ko lang. But God do not reveal to those who are proud. Kasi hindi ka teachable, hindi ka interesado. But He will reveal to those who are humble and willing to learn. Pag interesado kang matuto, ipapaunawa niya sa iyo through the Holy Spirit. Pero kapag hindi mo unawaan. Pakiramdam mo lang yung unawaan. Pero hindi. Kasi makikita sa buhay natin yun eh. Anong result sa buhay mo pag naiintindihan? Siyempre, i-apply mo, you will be excited, you will be passionate about it. Yes. Mayroong result sa buhay mo. Marami akong tinuruan about the purpose. And only few have the passion to fulfill it. That's right. Because sabay-sabay yun. Sabay-sabay. Pero makikita mo kung sino yung interesado kasi napakatuloy. Yung mga interesado, hihinto. Bakit? Wala na yung tindihan eh. Kaya huminto na lang. Natamad na siya pumunta sa church. Wala na siyang gana pumunta. Bakit? Wala siyang natututunan eh. Bakit walang natututunan? Kasi hindi interesado, hindi nire-reveal sa kanya ni God. Now, in the school is different. Alam niyo ba? Sa school, pag nakikinig ka sa teacher, syempre, interesado ka, matututunan mo yun, di ba? But, in the kingdom of God, sasabihin ng hindi nakikinig pero nakuha niya. Ganun yun, di ba? Sa school, may mga ganun matalino. In the kingdom of God, hindi ganun. Unless the Holy Spirit will reveal to you, you will not understand. Pero pag nakita niya, interesado ka, hindi lang isang business, dalawang business, at business, but your hungerness na matuto, ay lagi na doon, He will reveal it to you. Yung sabi ni Jesus, ay yung sa verse kanina, Matthew 13, I will reveal to you, but not to them. Sa mga hindi interesado, hindi ko ipapahayag sa kanila. Kahit anong testify mo sa kanila na ang sarap ng buhay sa karya ng Diyos, ang saya, walang stress, tatawanan ka pa. Pwede ba yun? Tumabak ka lang. Bakit? Kasi di ba na naranasan? But we experience that as well. We are sharing it. That's right. And Jesus wants us to live that kind of life. Next. Number 2. Una, kailangan ay tatalaga mo sa sarili mo na sumunod. Kay Kristo, kay Jesus Christ, of course, because He's your Master, He's your Lord. You accept Him as your Lord and Savior. Pangalawa, you study or listen to His Word every day. Walang excuse. So, to those of you who undergo the challenge, you have got that. And you continue that kind of lifestyle. Yes. Amen. Lifestyle yun eh. Ugali mo na, nakasanayan mo na, excited ka na everyday, naging bahagi na ng buhay mo. So study or listen to His Word every day. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. You will take time to study His teaching. Remember, walang excuse. Walang alibay. Kahit gaano ka ka-busy dahil passionate ka dyan dahil mayroon kang hungerness, you really take time. Wala kang alibay. Kasi pass mo na ako, Lord. Or sa na, Lord. Wala kang ganon. Hindi ka nag-excuse na ganon. Kundi excited ka. Remember, pag may passion ka sa isang bagay, kahit pagod ka, kahit busy ka, maglalaanan mo talaga ng panahon yan. Nakaranas ba kayo na meron kayong sinusundan na vlogger o kaya ay telenovela?
Sino dito may sinusundan ng telenovela? Naman, nagyaba sila. May sinusundan kayo? Oh, everyday ba nakakapanood kayo? Yes or no? Hindi rin? Pero, Isang araw lang daw po. isang araw lang, tinapos niya. Kasi excited ka. Okay. So, isang araw lang, tinapos mo kasi excited ka matuto. Nakaranas din ako niyan. 14 episode. Yeah. Yun yung pinaka-last ko na na pinanood. Ano yun? Yung binigay ni Chabit noon na Cinderella and the Four Friends. For nice. Di ba nakakatawa yun? Tinapos ko yun, isang upuan lang. Kahit di ako matulog. Bakit? Excited ka eh. That's passion, excited ka. Now, that's what Jesus is looking for. That excitement in your heart, that passion in your heart, yun yung hinahanap niya sa'yo. At pag nakitaan ka na yun, i-reveal niya sa'yo. Now, yung excitement mo ba makinig o mag-study ay ganun din ba? O hindi? Hindi, kailangan ko lang talaga mag-comment para makasabi ako. Okay lang yun pag sa una, but later on, pag naging lifestyle mo, naging bahagi mo, no excuses. Okay. You will take time to study His teachings. Maglalaan ka ng panahon no matter how busy you are. Next. Ito, tignan nyo yung mga the church in the book of Acts. Ito talaga yung prayer mo, Lord. Gusto ko maranasan yung pagkaya ng mga church sa book of Acts. Bakit? Ano meron sila? Tignan nyo Every day, they continued to meet together araw-araw. In the temple courts, they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Now, pag binasa po mo dyan sa Acts chapter 2, binibenta nila yung kanilang mga possession para ipamigay. Bakit? Kasi alam nila hindi nila pagmamayari yun, sobra-sobra. At gusto nila nagkakaroon si Lord, ito gusto mo i-bless ang taong ito, gusto mo i-bless ang taong ito. So nararanasan nila yung compacts ng mga na church, a community. They were able to produce a community wherein the people, the culture, yung culture nila is the culture of heaven. Yun yung kultura nila. Madali lang sa kanila magbigay. Why? Because that's not their property. Hindi ko pa mamayari ito, pag mamayari ito ni God. Kaya si Ananias at si Sapphira, ganyan din sila, sunod-sunod din sila. Pero tinago nila yung iba, di ba? Kaya namatay silang dalawa eh. Why? Because they're splitting their hearts. Tinako nila yung di nila mamayari. Remember, in the kingdom of God, we owe nothing but we have the access to everything. Wala kang pagmamayari, pero lahat na kailangan mo ay provide. Bakit? Lumalakad ka ayon sa kanyang disenyo. Next. Di ba rin nalagot ko yung yan. Every day, araw-araw. Bakit araw-araw sila nagtitipon? Siguro pag wala silang ginagawa. Interesado lang sila. That's why they have time. Interesado sila araw-araw. At that time, they have 24 hours. Ngayon, 24 hours pa din. Sa kanila that time, wala namang mga cellphone. Wala. Remember, they are under the Roman Empire. Ibig sabihin, sakop sila ng Roman Empire. Wala silang freedom na gawin ko ano lang yung gusto nila. They have to submit to the Roman Empire. That's why nga, in-expect nila si Jesus na literally palarayaan sila sa kamay ng mga Romans eh. Pero iba yung tinuro ni Jesus Christ. Kahit ganun yung palibot mo, pwede kang mag-enjoy. Remember, the time that Jesus was born, they are under oppression. Pag sinabi mong oppress ang isang tao, wala kang kawala, wala kang patutunguhan, wala kang pwedeng magbalingan, wala kang pwedeng magawa. But for them, they still have the time every day. Pag patrabahuin sila ng 5 to 8 or 8 to 5, magtrabaho sila. Kasi yun ang i-require ng Roman government sa kanila.
Ibig sabihin, they are under oppression. Pero sa atin ngayon, wala na hindi tayo under oppression. Pero sa kanilang time, they are under oppression. Kung ang nag-i-require sila ng government ng rule, yun ang kanilang gagawin. But, as we see, every day, they continue to meet together. So, huwag natin sabihin na wala silang ginagawa. Dahil hindi malaya yung kanilang gobyerno. They are under the king or pamamahala na kung saan mabigat na bakal, mabigat na kamay, under oppression. That's right. Yes. That's why Jesus has to unwind their mindset. Kailangan ma-unwind yung kanilang mindset para kahit gano'n ang palibot mo, hindi ka apektado, kundi nag-i-enjoy ka. Ayan o. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Masaya sila! Masaya sila even though they are under oppression. Masaya sila. Remember di ba pag nag-preach sila about kay Jesus Christ, kinukulong nga sila eh. Di ba si Pedro? Kinulong sila. Even the time ni Paul, ganun pa din eh. So ang tagal, ibig sabihin ng oppression nila. But they enjoy. So imagine, but for us this time, malayo tayo na walang nag-oppress sa atin na gaya ng time ng mga Israelites under the Roman Empire. Pero nag-i-enjoy sila, they take time. Okay, so una kanina, you must commit yourself to obey Christ and His teachings. Pangalawa, ibig sabihin walang excuse, no alibis. Ano yung pangalawa kay man? They are willing to commit themselves to study. Okay. Or listen to His Word every day. So ngayon, pwede natin gawin yun. Mas magaan nga eh. Hindi ka naalis sa bahay na makikinig ka lang doon sa video na in-upload mo. And it takes for me sacrifice to upload a video every day. That's why Lord, sabi ko lang, anong isusunod ko? God just told me na, just go back to what you have uploaded. Music Lord. And then I will start again recording videos about the videos that will be uploaded next year. So, mag-umpisa ako ngayong taon para hindi ako makulang sa oras. Okay, so yun yung pinagawa ko nakaraang taon. Every week I have to record 7 videos. Okay. Hindi ko madali yun. Ako lahat. Ako director, ako makeup artist, ako. So, wala nagkukurik ako. Basta yung sound ko, yung aking anong gagawin ko sa aking background. So, ako lahat yun. And because that's my passion, I enjoy doing it. Okay, so next. Number 3, what must you do in order to become a disciple of Jesus? You must make a commitment to be the Lord, to make Jesus as the Lord. Pinalitan ko ba na? You must make a commitment to make Jesus as the Lord of your life. Ibig sabihin, pag gawin mo si Jesus na Lord, Master sa buhay mo, kakantahin mo talaga, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Amen! Bakit? Kasi siya iyong Lord, Master, Owner. May karapatan ka ba mag-disobey sa Master niya? Wala. Ay, grabe naman si Lord. Wala talaga akong karapatan sa sarili ko. Ay, nag-i-enjoy ka naman. Bakit? Kasi para sa ikabubuti mo, ang gusto ng Diyos sa atin, bawat isa sa atin. Kasi pag nag-violate tayo, naku, tayo ang mahihirapan. Amen. Ulitin ko make Jesus as the Lord of your life. Lord is not a president. A king is not a president. And this Lord and this King is the one who gives us life. And this King is the one who died on the cross for us to experience the life like heaven on earth. Kasi lahat na nga binigay niya sa atin eh. Kung saan ka pa naghahanap. Lahat binigay niya inside you. Wala sa ibang tao. Wala sa ibang bansa. Yes. Ang isip ng tao ngayon, mag-a-abroad ako para biniling daw subo ko abroad. Pero sabi ko, galing mo nandiyan sa'yo. Don't be motivated by money.
Because once you are motivated by money, you will be stressed. Ay, tatanggapin ko ito kasi may pera dito. Ay, kukuha ako ng ganitong kurso kasi may pera dito. Pag ang iniisip mo, pag dumating yung sweldo ko, kumita ako dito, pambili ko na ganito. Nakaka-stress yan. For me, pinurahan ako ni God. Lord, thank you sa allowance. Ganun na ako. I do not think about sweldo, yung allowance mo na, dito magagaling. Hindi. Lord, salamat sa pambili ko ng ganito. Ay, di mo mamalayan, di mo marating. Kaya pagdating ng sweldo mo, para saan to? Para saan to? You will expect. Bakit? Kasi nga, you are not for money. You are just following the laws and principle. Remember, ang mag-take care sa atin ay ang ating hari. Magbigay ng pangangailangan natin ay ang ating hari. Bakit minsan hinahabol mo yung pangangailangan mo na yan? Because you are not walking in the path that God has designed for you. Hindi yan yung disenyo ni God, pero nung kalumalakad. Kaya kahirap nag-struggle na abutin yan na para may provide yung need mo. Bakit? Kasi hindi yan yung dinisenyo niya sa'yo. Remember, bago tayo ilabas dito, ay mayroon na lahat. Kaya kailangan lang natin siya gawin, Lord, Master. Pag sinabing Master, nakadepende ka kung ano ang direction, instruction niya sa'yo. Hindi. Kung ano sasabihin, di ba? I don't know, some of you here, kasama ka, di ko alam, sabihin ko pa kay mama, pupunta ka, di ko alam kasi magtatanong pa ako kay mama. Okay. Ibig sabihin, nakadepende siya sa kanyang mama. Ganon ang ibig sabihin kay Lord. Mag-pray pa ako kay Lord kung ito ba ay kaluman. Pagkising mo sa umaga, Lord, the kingdom of the Lord will in my life. Guide me. Ibig sabihin ko, anong ililid sa'yo ni God. Bibigyan ka niya. Ibig sabihin, you spend time praying para ipangayag niya sa'yo. Or you don't know what? Just speak in tongues. Some of you, or last Sunday, you have received your tongues. So use it. You spend before the day para gabayan ka niya sa araw na yan. Anong gagawin mo? Hindi ko naman narinig si Lord na good thoughts comes from the Lord. Yung magandang naisip mo na hindi lumalabag doon sa kanyang principle, galing kay Lord yun na idea. Huwag mo na isipin, ang galing ko. Ako lang, walang ibang magkakakuha. That comes from God. Okay? So make Jesus as the Lord of your life. Next. You are willing to lose your life. Ano ibig sabihin you are willing to lose your life? Hindi mo susundin yung sarili mong ambition. Remember, nandito ka because of a purpose. Dahil sa layunin niya, hindi dahil dito. For example, inutusan kita na pumunta ka ng sabihin ko, Jared, pumunta ka ng NC. Binigyan kita ng 1,000, bili ka doon ng ng isang sakong, halimbawa, 5 kilong bigas. Ganon, example. Tapos nagpunta si Jared doon sa NC. Tapos pagpunta niya sa NC, pagpasok pa lang nakita niya doon may mga pagkain. Wow, sarap naman ito. Nalimutan, hindi niya binili yung aking 1,000. Ang ginawa niya, bumili siya ng kanyang gustong bilhin. Kung ano yung gusto niya. Kinulang yung pera niya na. Pagdating sa pambilhin ko, kulang na yung pera, nagka-problema siya ngayon. Bakit? Kung ano binili niya, bago niya binili yung pinabili ko. Hintihan natin? That's right. Sa buhay natin, ganun. Kung anong pinaggagawa natin, tapos pag nagka-problema tayo, babalik tayo kay Lord, Lord, bakit ganito? Sino may kasalanan? Tayo. Because we do not follow ano yung instruction, disenyo ni God supposed to be sa atin. That's right. So we need to obey. Eh, bakit di mo alam? Kasi nga, di mo nga pinag-aralan. God cannot reveal to you because you have no time. He is waiting for you. Anak, ito yung gagawin mo. Hindi ka nakikinig. The Holy Spirit is there. So, is He your Lord? You're willing to lose your life. So, anong dapat gawin? Halimbawa, binigyan mo si Jared. Kahit nakita niya yung mga limonade na yun, mga shumay na yun, mga pagkain na yun,
Hindi siya nagpatingan. Basta ito yung dahilan, ito yung purpose ko, bakit ako nandito, magbili lang ako ng bigas, yun lang ang bibili ko, tapos babalik ko sa akin. Ay, very good. Masasabi ko na ginawa niya yung kanyang mission. Pero pag hindi, one day, when we face the Lord, sasabihin ni God, masasabi ba niya sa'yo, well done, good and faithful servant. Or baka you will be kicked out sa feast of the kingdom of God. Bakit hindi mo ginawa yung purpose niya sa buhay mo? Kung saan-saan mo ginamit ang buhay mo sa sarili mong ambisyon, sa sarili mong gahinan. Kaya you are willing to lose your life. Making Jesus to be the Lord of your life means you do not pursue your own ambition, but the purpose of God. Next. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. John 12:25. At yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, gagawin mo yung purpose ni God, yung pinutos niya sa'yo, hindi yung sarili mong ambition. Next. Are you willing to surrender your life to the one who gave you life? Handa mo bang ipagkatiwala ulit dun sa nagbigay sa'yo ng buhay ang buhay mo? Yes. Once you allow Him to be the Lord of your life, to be the owner of your life, you will live to fulfill His purpose for your life, not your own purpose. Hallelujah. Ito ang gusto mo, example this day. Ang gusto mo magkaroon ng sariling bahay, sariling sasakyan, sariling galon. And then, dahil hindi yan yung pinapagawa sa ni God, anong ginawa mo muna? You fulfill His purpose. Pero, huwag kang mag-alala kasi ang desire mo ay ibibigay din niya ni God. He will give you the desires of your heart. Next. If you allow Him to be the Lord of your life, what will happen? He who hates his life in this world will keep it for eternal life. Matatanggap mo yung buhay na ganap at kasiyasihan. Next. You will have eternal life. It means you will enjoy the abundant life not when you die, but while you are here on earth. Mai-enjoy mo ang buhay mo habang nandito ka pa sa lupa. I-enjoy natin buhay na lalabat kasiyasihan. And you will live like heaven on earth. Yun yung buhay. Dapat lang matutunan yung batas at tutunin paano. Kaya kailangan natin maging estudyante ni Jesus Christ, maging disciple ni Jesus. Next. Making Him the Lord of your life means allowing Him to be the owner of your life. You fulfill His purpose for your life, not your purpose. Purpose ni God, not your purpose. Next. Okay, so ito na yung tatlo. Tandaan natin. What must you do in order to become a disciple of Jesus? You must make a commitment first to obey Christ and His teachings. To study or listen to His word every day. Third, be the Lord of your life. Fulfill His purpose for your life, not your purpose. Yun ang tandaan natin. Kaya sinasabi ko, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Ano yung purpose mo? To rule and dominate in the field of your expertise. Amen. At hindi ganon kadali yun. Na nakinig ka lang, alam mo na agad it's a process. Unti-unti. That's why we need to follow the 7 principles. Purpose, passion. Pag may nakita mo yung purpose mo, may passion ka dyan. Ibig sabihin ng passion ka, excited ka. Gaano ka man ka-busy, hindi mo yan palalakasin. Gagawin at gagawin ko siya. Kasi hindi ka mapapalagay, wala kang peace, hindi mo lang magpaksikan yung excitement mo hanggang di mo to ginagawa. Naiintindihan? Hanggang hindi mo nagagawa. So, that's fulfilling the purpose, not your own purpose. Yun ang ibig sabihin na you lose your life. It means, hindi yung purpose mo, but the purpose of the Creator. Kasi ganun ka niya gintisin. But anyway, nakaka-enjoy. Kasi yun ang disenyo natin eh. Next. Do you want to commit yourself to be a disciple of Jesus? Pag ikinumit mo, tinalaga mo sa sarili mo, wala kang alibay, wala kang excuses. Hindi na magsasabi na, wala akong panahon, busy kasi ako. It means, kung busy ka, you are doing your own thing. Busy ka eh. You're doing your own thing, not the business of the king. You're busy doing your own thing. Kasi wala kang panahon sa
Gusto niya. What must you do? So, kung handa ka mag-surrender ng buhay mo kay Lord to be His disciple, anong gagawin mo? Ano yung tatlo kanina? Yun ang ating tandaan. So, your priority now, you have committed your life to Jesus. Tinalaga mo ang buhay mo kay Jesus, sumunod sa kanyang teaching, kaya kailangan mo pag-aralan everyday. At mawawala ang iyong alibay, excuses. No matter how busy you are, magkakaroon ka ng panahon. Bakit? Passionate ka. Excited ka eh. Kagaya nung makikinig ka ng paborito mong drama or yung telenovela na yan. Lahat gagawin mo muna bago ka maupo doon para tuloy-tuloy makakonsentrate ka. Ganong excitement. Tinitignan, hinahanap ni Jesus Christ. At kapag gano'n yung excitement mo, hindi pa bigat sa'yo yun. Kasi excited ka everyday, tumakon, makikinig at pag-aralan. Ano kaya yun doon? Especially the 365 days to discover your potential is gagabayan ka, makita saan ka magaling. Anong galing mayroon ka? Anong purpose yan? Gano'ng katindi yung galing na mayroon ka? Hindi basta-basta yung potential na mayroon ka. Kahit ikaw hindi makapaniwala na yan pala yung assignment mo. Remember, hindi pang pamilya, panghihirasyon. Panghihirasyon. When you make Jesus Christ as your Lord and Savior, you will discover your purpose, your potential that is related to the purpose God has given you. Then that's the secret to be set free from stress. Kasi alam mo pa tutunguhan mo. Hindi ka na nagpapanik, hindi ka na natatakot because you know your destiny. It's very clear for you. Pinakita ni Lord yun. Papakita ni Lord. It's not a mystery. Because you know already, so you will not be bothered or be disturbed sa mga nangyayari. Alamin mo lang paano siya kaharapin yung stress na yan para hindi ka mag-stress. At tuturuan ka ni God kung maglaan ka ng panahon. So whenever unpleasant circumstances comes to you, don't ever complain to God. Just ask, Lord, anong principle ang tinuturo mo sa akin para hindi ako ma-stress? Anong gagawin ko para alam ko kung ano yung aking gagawin? Kasi nakikinig ka sa iyong Master. And you will live like heaven on earth. Let us pray. Thank you, Jesus.